Wow, talaga? Ang sweet naman ni Sir, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa at kaagad ko na din siyang niyaya na maglakad patungo sa sakayan ng jeep. Gusto ko na din kasing makauwi at makapagpahinga. Maaga pa ang pasok namin kinabukasan kaya naman wala na sa bokabularyo ko ang magpuyat. Isa pa, simula bukas, bakbakan na ang magiging trabaho ko kaya naman kailangan ko ng maraming energy. Iyon nga lang, habang nasa jeep kaming dalawa ni Risa, isang tawag naman ang natangap ko. Biglang tumunog ang aking cellphone at nang tingnan ko kung sino ang tumatawag kaagad na napakunot ang noo ko nang makita ko na walang iba kundi si Gustavo. Ang walang kwentang si Gustavo. Ang aking ama. Hindi ko na din sinagot. Bahala siya sa buhay niya. Tumawag siya hangat gusto niya dahil wala talaga akong balak na kausapin siya. Simula noong nalibing si Mommy, kasama ko na ding inilibing ang lahat ng pwede kong maging ugnayan kay Gustavo. Hindi siya naging mabuting ama sa akin, kaya walang dahilan para makipag-usap sa kanya. Maayos naman kaming nakarating ni Risa sa squatters area kung saan kami nakatira. Dumiretso muna si Risa sa bahay nila para makapagbihis at diretso naman ako sa maliit naming bahay ni Mommy. Pagkapasok sa loob, inilok ko kaagad ang pintuan ng bahay at direkong naglakad patungo sa kusina. Inilapag ko sa ibabaw ng maliit na mesa ang paper bag na dala ko na mailamang pagkain pagkatapos, inilibot ko na ang paningin ko sa buong paligid. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Ngayong wala na si Mommy, nakakabingi ang katahimikan sa buong paligid. Sanay akong kasama siya at hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang pagpanaw niya. Kaya lang wala eh. Ganito talaga siguro ang buhay. Kailangan kong magpatuloy na mag-isa lang ako. Paiyak na naman sana ako nang makarinig ako ng mahinang katok sa pintuan ng bahay. Sa pag-aakala ko na baka si Risa ang kumakatok, dali-dali akong naglakad patungo doon at binuksan ang pintuan. Hindi ko maiwasan na magulat ng imbes si Risa ang mabungaran ko, walang iba ang nasa harapan ko kundi si Gustavo. Hindi ko tuloy mapigilan ang magulat. Paano niya nalaman ang bahay na ito gayong simula noong pinalayas niya kami ni Mommy, wala na siyang naging pakialam sa amin. Ano ang kailangan mo at paano mo nalaman ang bahay na ito? Malamig at walang gana kong tanong. Amber, iha, kanina pa ako tumatawag sa iyo pero hindi mo ako sinasagot. Nag-aalala ako kaya napasugod ako. Kumusta ka na, iha? Nakangiti nitong tanong sa akin. Hindi ko alam kung tunay na ngiti ba ang nakikita ko sa kanya pero parang hindi naman. Wala na akong tiwala sa kanya dahil minsan na din siyang nagtangka akong ipahamak sa pamamagitan ng gusto niya akong ipakasal sa lalaking kasosyo niya sa negosyo. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. 15 taon kitang hindi kasama at kaya ko na ang sarili ko. Malamig ang boses kong sagot sa kanya habang titig na titig sa kanya. Iha, matagal ko nang pinagsisisihan ang mga pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Anak kita at ama mo ako. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang ang galit mo sa akin at magsimula tayo ulit? Wala namang ibang magkakampihan sa mundong ito, kundi tayo-tayo lang lalo na at pamilya tayo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Saan kaya siya humuhugot ng kapal ng mukha para sabihin ang katagang iyon? Pamilya. Huff! Nananaginip po yata kayo? Sa naaalala ko matagal mo na kaming itinakwil at kahit na ano pa ang gawin mo, hindi na mababago pa ang katotohanan na isa kang walang kwentang ama. Hindi mo mabibilog ang ulo ko kaya kung wala ka ng iba pang kailangan, umalis ka na, seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mahinahon kanina, napalitan iyon ng bangis. Halatang nag-uumpisa na namang uminit ang ulo niya sa akin. Sinasabi ko na nga ba kahit nagaling ako sa sarili niyang laman at dugo, hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. 30%. Tama, 30% na share ibibigay ko sa iyo basta bumalik lang tayo sa dati anak. Chief Executive Officer na kita. Ikaw din naman ang magmamana sa negosyo ko pagdating ng araw, kaya bakit kailangan mo pang makipagmatigasan sa akin? I am your father at hindi na magbabago iyon kahit na ano pa ang mangyari, seryoso niyang bigkas. Father. No dad. Nagawa mo na kaming itakwil ni Mommy noon kaya wala nang dahilan pa para magpakaama ka sa akin ngayon. Hindi na kita kailangan. Nakaya naming mabuhay ni Mommy noon na wala ka at kakayanin ko pa rin mabuhay ngayon na wala ka,
galit kong sigaw. Hindi ko naman napaghandaan ang sunod niyang ginawa. Naramdaman ko na lang kasi ang pagtama ng palad niya sa pisngi ko. Ramdam ko ang malakas na puwersa at sa sobrang sakit, hindi ko na namalayan pa ang maluha ako. Pakiramdam ko biglang namanhid ang pisngi ko. Feeling ko nga, mag-iiwan iyon ng pasa sa balat ko eh. Ang grateful child. Ano pa ba ang pwede kong gawin para magbalik loob ka sa akin? Ha, galit niyang sigaw. Sa pagkakataon na ito, lumitaw na naman ang tunay niyang ugali. Masama talaga siya. Mas maayos pa ang pakikitungo niya sa mga taong hindi niya kaano-ano kaysa sa akin na tunay niyang kadugo. Mas mahal niya si Aurora noon pa man at lahat ng resources niya at pera niya ay ibinuhos niya sa mga ito. Tapos ang lakas ng loob niyang magpakita sa akin ngayon para tanungin ako kung pwede daw ba akong magbalik loob sa kanya. Ano iyon? Ganoon na lang ba kadali sa kanya ang lahat-lahat? Alam mo, kung hindi lang nalulugi ang negosyo ko, never akong aapak sa basurang lugar na ito para kausapin ka. Wala kang kwentang anak. Ikaw na nga lang ang kaisa-isang pag-asa ko para muling makabangon ang negosyong matagal ko nang pinaghirapan. Tatablahiri mo pa ako, galit niyang sigaw sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaiyak. Negosyo. Negosyo mong palugi na? Pakialam ko ba dyan? Bakit sa akin kalalapit gayong wala akong maitulong dyan? Wala akong alam sa negosyong ikaw at ang kabit mo lang ang nakikinabang, galit kong sigaw pabalik sa kanya. Matalim ang mga matang tinitigan ko ang kasama niyang si Rosalinda na wala man lang kahit na anong linya na namutawi sa bibig nito. Para bang biglang naging bingi ang hitad gayong noong nabubuhay pa si Mommy puro din anman basura ang lumalabas sa bunganga nito. Amber. Wala ka talagang kwentang anak. Wala kang modo. Tama lang talaga ang ginawa ko sa inyo noon na itinakwil kayo dahil wala man lang kayong kahit na anong naging ambag sa buhay ko. Ayaw mong bumalik sa poder ko, pues gawin mo. Hindi ko kailangan ang anak na kagaya mo na sobrang tigas ang ulo. Mula ngayon kalimutan mo na may ama ka dahil kakalimutan ko din na minsan kitang naging anak, galit niyang sigaw. Go! Matagal ko nang kinalimutan ang tungkol sa iyo Mr. Gustavo Rodriguez. Huwag kang mag-aalala gagawa ako ng paraan para kahit na ang apelid mo, buruhin ko na sa pangalan ko. Matagal ko na din namang itinatak sa isipan ko na wala ka na. Nawala na akong ama at matagal na siyang patay, galit ko ding sigaw pabalik sa kanya. Ang kaninang matinding pagtitimpi ko ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng matinding galit at wala na akong pakialam pa kung sasaktan niya man ako ulit. Walang hiya ka talaga, galit na sigaw ni Daddy at hindi ko mapigilan ang mapapikit nang mapansin ko na muilong umangat na naman ang isa niyang palad. Hihintayin ko na lang natatama sa pisngi ko ang palad niya pero hindi nangyari iyon. Bagkus, isang malalim na boses ang narinig ko na biglang nagsalita. Mr. Rodriguez. Dalaga na ang anak mo para saktan, seryoso nitong bigkas. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata at unang sumalubong sa akin ang tatlong kalalakihan. Lahat sila ay nakasuot ng kulay itim at hawak ng isa sa kanila ang kwelyo ni Daddy na noon ay kitang-kita ko ang pagkasindak sa kanyang mukha. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo? Ramdam ko ang kaba sa boses ni Daddy samantalang hindi naman ako makapaniwala sa nasaksihan. Wala din ni isa sa kanila ang sumagot sa tanong na iyon ni Daddy bagkos pareho nilang kinaladkad paalis ang dalawa. Hawak si Daddy ng dalawang lalaki samantalang si Rosalinda naman ay tinutukan ng baril kaya nahintakutan itong kaagad na sumunod na din. Naiwan naman akong tulalang nasundan na lang sila ng tingin. Sino sila? Sino ang mga taong iyon? Katanungang gumugulo sa isipan ko habang hawak ko pa rin ang nasaktan kong pisngi. Kidnapping ba ang naganap? Hindi ko kilala ang mga taong iyon pero parang gusto kong magpasalamat sa kanila dahil dumating sila. Hindi ko mapigilan ang mapahawak sa nasaktan kong pisngi at kaagad ding napaaray ng maramdaman ko kung gaano kasakit iyon. Mabuti na lang talaga at malakas yata ang kapit ng mga ngipin ko at walang natangal na kahit na isa. Kaya lang, alam kong mag-iiwan pa rin ito ng pasa sa pisngi ko, kaya naman dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Maghahanap ko ng yelo para ilagay ko sa aking pisngi. Hindi ako pwedeng magkapasa sa bahaging ito lalo na at may pasok pa ako bukas sa opisina. Kaya lang bago ko naisara ng tuluyan ang pintuan ng bahay, siyang dating naman ni Risa. Humahangos ito at halata sa histura nito ang pag-aalala. Amber, totoo ba? Sumugod dito ang tatay mo.
seryoso niyang tanong habang titig na titig sa akin. Kaagad ko namang tinangal ang kamay ko na nakapatong sa aking pisngi para tanungin siya. Risa, sa palagay mo ba, magkakapasa ako nito? Seryosong tanong ko. Napansin kong kaagad nanlaki ang mga mata niya habang titig na titig siya sa akin. Diyos ko! Alam mo ba kung ano ang kulay ng pisngi mo ngayon? Sinaktan ka na naman ba ng tatay mo? Seryoso niyang tanong. Lalong nag-alab ang galit sa puso ko sa naging tanong na iyon ni Risa sa akin. Yes, sinaktan na naman ako ni Gustavo Enriquez. Wala nang ang naging ambag sa pagpapalaki sa akin, kay gaan pa ng kamay para manampal. I think kailangan matingnan ng doktor ang pisngi mo, Amber. Para naman maresitahan ka ng gamot bago pa mamagaian ng tuluyan, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Malayo sa bituka at yelo lang ang katapat nito, seryoso kong bigkas at akmang tuluyan ko na sanang isasara ang pintuan ng bahay, pero maagap niya akong nahawakan sa aking kamay. Sandali! Hindi pwede. Mag-best friend tayo at hindi ko kayang makita ka sa ganyang kalagayan, Amber. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa hospital para matingnan iyang pisngi mo, seryoso niyang bigkas. Malakas niya pa nga akong hinila, kaya wala na akong naging choice pa kundi ang tumang-ayon sa nais niya. Alam ko kasing sa pagkakataon na ito, hindi talaga ako mananalo sa kanya. Hawak ako sa braso ni Risa na tinahak namin ang makipot na daan ng iskinita. Squatters area itong kinaroroonan namin kaya expected talaga na maraming tambay sa buong paligid. Maingay at magulo ang buong paligid dagdagan pa ng mga batang nagkalat. Kaagad namang kaming nakarating ni Risa sa labasan. Nag-aabang kami ng masasakyang jeep ng isang mamahaling kulay itim na sasakyan ang huminto sa harapan namin. Hindi ko na lang sana papansinin pa iyon kaya lang, noong dahan-dahan na bumaba ang salaming bintana ng naturang sa akyan, hindi ko maiwasan na magulat ng tumampad sa mga mata ko si Sir Lucian Montefalco Ferrero. Mula sa liwanag ng poste ng ilaw, kitang-kita ko ang madilim nitong aura. Sumakay ka na! Ako na ang bahalang magdadala sa iyo sa hospital, malamig pero seryoso niyang wika. Nagtatakang napatingin naman ako kay Risa. Alam niya ba kung ano ang nangyari kanina? Pabulong kong tanong kay Risa. Alanganing pag-iling naman ang naging sagot nito sa akin. Siguro, sumama ka na lang sa kanya, Amber. Hindi na pala kita masasamahan sa hospital dahil may nakasalang pala ako sa kalan at baka hindi narinig ni tatay ang sinabi ko na bantayan niya. Sagot din naman kaagad nito sa akin. Hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang mabilis ako nitong iniwan at halos patakbong pumasok sa loob ng madilim na iskinita. Akmang susundan ko na sana si Risa ng isang kamay ang mahigpit na humawak sa braso ko. Paglingon ko sumalubong sa paningin ko ang matalim kung makatitig na mga mata ni Sir Lucian at walang sabi-sabing basta niya na lang akong hinila patungo sa kanyang sasakyan at saplitan na ipinasok sa loob. Ano po ang ginagawa niyo? Nagtataka kong tanong kay Sir Lucian habang magkatabi kami dito sa likurang bahagi ng sasakyan. Malaya niya akong naipasok dito sa loob ng kanyang sasakyan at basta na lang akong iniwanan ni Risa. Hindi ko siya maintindihan. Bakit bigla na lang siyang sumusulpot kanina? Bakit feeling ko alam niyang may hindi magandang kanais-nais na nangyayari sa buhay ko? Ganito na lang kasi palagi. Tuwing nasa alanganin akong sitwasyon bigla na lang siyang sumusulpot. Ano ang nangyari? Bakit may pasa ka sa pisngi mo? Seryoso niyang tanong habang titig na titig sa akin. Binuksan niya pa nga ang ilaw dito sa loob ng sasakyan at pinakatitigan niya ako. Wala sa sariling napahawak ako sa nasaktang kong pisngi at kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Malayo po ito sa bituka, sir. Maliit na bagay, kinakabahan kong sagot habang itinutok ko ang paningin ko sa labas ng bintana. Hindi siya sumagot pero naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa kamay ko na nakatakip sa aking pisngi at pilit na tinagangal iyon. Maliit na bagay? Sa ganyan kalaking pasa sa pisngi mo, maliit na bagay sa iyo iyan, seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko siya maintindihan. Bakit baramdam ko sa boses niya ang matinding pagkadismaya? May nahihimigan din akong tinitimping galit sa hindi ko malaman na dahilan. Ano ang ginagawa niya dito sa paligid? Huwag niyang sabihin na napadaan lang siya at nakita niya kaming dalawa ni Risa na nakatayo sa gilid ng kalsada kaya hinintuan niya kami. Pakitawagan si Dr. Castro at sabihin niyong dadaan tayo sa klinik niya,
Hindi ko pa nga mapigilan ang muling mapatingin sa kanya nang bigla siyang nagalita. Sa pagkakataon na ito, may kausap na siya sa kanyang cellphone habang salubong pa rin ang kilay niya. Aayos lang po ako, sir. Kaya pasigurong tapalan ng yelo itong pisngi ko, mahina kong sambit. Hindi siya sumagot bagkus napansin kong naging abala na siya sa kanyang cellphone. Pinili ko na lang ang manahimik. Aware naman ako na kahit na anong pangatwiran ang gawin ko kay Sir Lucian ay hindi talaga ako mananalo sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit para bang bigla ko na lang siyang naging savior ngayon? Bigla na lang din kasi siyang sumusulpot sa kapag nasa gipit akong sitwasyon. Nagkataon lang ba ang lahat or baka naman may iba siyang dahilan? Dahil medyo masakit talaga ang nasampal kong pisngi, pinili ko na lang na ipikit ang aking mga mata. Balak ko pa naman sanang matulog ng maaga ngayon. Saka ang mga take-out food na bigay din nitong si Sir Lucian tiyak akong masisira ang mga iyon dahil hindi na ilagay sa ref. Haist, kailangan ko talagang makabalik kaagad na bahay. Kakausapin ko na lang si Sir Lucian at magpapaalam na lang ako sa kanya mamaya. Mabilis lang din naman kaming nakarating ng hospital. Pagdating ng hospital, kaagad din naman akong inasikaso ng mga doktor. Niresetahan ng cream na panglagay sa mukha ko at pagkatapos noon, umalis din naman kaagad kami. Pagbalik namin sa sasakyan, napansin kong lalong naging tahimik si Sir Lucian. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa kawalan. Akmang magmamanyobra na sana ang driver nito paalis ng parking area ng hospital nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ni Sir Lucian. Nahuli ko pa kung paano ako nito titigan bago niya sinagot ang tawag ng naka-loudspeaker. Boss, ayos na. Nagawa na nahin ang utos nyo, narinig kong wika ng kung sino na nasa kabilang linya. Good. Good. Siguraduhin nyo na maging abo lahat ng mga gamit nila. Walang kahit na isang itira, seryoso nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo sa naging takbo ng usapan nila, gayon paman pinilit kong huwag nang pansinin. Wala akong karapatan na magtanong dahil empleyado niya lang naman ako. Naging mabilis lang naman ang pag-uusap at ibinaba kaagad nito ang tawag. Kinuha ko ding pagkakataon iyon para masabi kay Sir Lucian ang kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Pwede bang makauwi na ako? Gusto ko nang makauwi para makapagpahinga, mahina kong sambit. Sa pagkakataon na ito, tumatakbo na ang sasakyan palabas ng parking area ng hospital at hindi ko alam kung ano ang plano nitong si Sir Lucian. Hindi ko din alam kung ano pa ba ang pakay niya sa akin, kung bakit nandito pa rin ako loob ng kanyang sasakyan. Need. Sasama ka sa akin ngayong gabi, seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang nang magulat. Bigla din akong nakaramdam ng kaba sa hindi malamang dahilan. Sir. May pasok pa po ako ng opisina bukas. Hindi po ako pwedeng magpuyat, katwiran ko din naman kaagad sa kanya. Hindi ka pwedeng magpuyat pero nakalimutan mo na ba ang trabaho mo sa akin? You are the personal secretary at nakasaad sa kontrata mo na sa tuwing kailangan kita, on call ka, seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Ha? Kakahit alanganing oras po, gulat kong bigkas. Isang ngisi ang pinakawalan niya sa akin at akmang hahaplusin niya sana ang pisngi ko, pero mabilis akong nakaiwas. Kahit na anong oras, seryoso niyang bigkas habang matiim na nakatitig sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas. Nang tingin sa kanya. Hindi ko maiwasan na mapaupo ng tuwid nang mapansin ko ang pagpasok ng kotse na sinasakyan namin sa isang familiar na lugar. Hindi ko alam kung ano bang trabaho ang ipapagawa niya sa akin gayong disoras na ng gabi. Ramdam ko na din ang gutom at ngayon ko lang din na-realize na mahirap pala ang maging personal secretary. On call daw sa lahat ng oras at wala din sa oras ang trabaho ko. Kaya siguro kanina, maghapon akong walang trabaho dahil posibleng sa gabi ang trabaho ko. Sir, ano po ang gagawin natin dito? Wala sa sariling muling tanong ko. Kanina pa umiikot ang paningin ko sa buong paligid at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng kaba. Paano ba naman kasi, nandito lang naman kami sa villa kung saan una niya akong inangkin. Hindi ko alam kung bakit niya ako dinala dito. Yun nga lang, wala naman akong nakuhang sagot sa kanya dahil pagkahinto pa lang ng sasakyan sa may parking area ng villa ay bumukas naman kaagad ang pintuan ng sasakyan at mabilis naman siyang bumaba. Naiwan naman akong hindi malaman ang gagawin ko. May trauma ako sa lugar na ito
Muntik na akong hinid makalakad kinaumagahan dahil sa kagagawan niya. Ma'am, baba na po kayo dyan. Pumasok na po kayo sa loob, narinig kong wika ng kung sino kaya kaagad akong napaangat ng tingin. Sumalubong sa mga mata ko ang familiar na mukha. Siya iyong lalaking sumundo sa akin sa bar at nagdala din dito sa villa noong gabi na ibinenta ko ang katawan ko kay Sir Lucian. Sir, ano po ang ginagawa ko dito? May idea po ba kayo kung ano ang kailangan ni Sir Lucian sa akin? Mahinang tanong ko. Napansin na kangiti itong umiling. Yes po ma'am pero para malaman nyo, sumunod na kayo sa kanya sa loob, nakangiti nitong sagot. Wala na akong choice pa kundi ang bumaba na lang ng kotse. Mahina ang hakbang na naglakad papasok ng villa habang umiikot ang paningin ko sa buong paligid. Bakit ang tagal mong sumunod? Hindi mo ba nabasa sa contract mo na bawal kang makipag-usap kahit na kanino at kung may gusto kang itanong dapat sa akin lang? Hindi ko pa nga mapigilan ang mapahawak sa aking dibdib sa gulat ng pagkapasok ko pa lang sa loob ng bahay. Ang seryosong boses na ni Sir Lucian ang sumalubong sa akin. Sorry po. Nagtataka lang po ako kung aano ang ginagawa ko sa bahay na ito. At kung ano po ang kailangan nyo sa akin, kinakabahan kong tanong. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan. Sumunod ka sa akin, seryoso niyang bigkas at naglakad patungo sa kung saan. Tahimik naman akong napasunod sa kanya at nagulat na lang ako nang pumasok kami sa isa pang pintuan kung saan may mahabang dining table na may mga pagkain na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kumain ka muna at pagkatapos mong kumain, may pupunta sa iyo dito para i-guide ka kung saan ka matutulog, seryoso niyang wika. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ang akala ko kasi ay may trabaho siyang ipapagawa sa akin pero bakit ang pagtulog ko ang sinabi niya ngayon? Naku, ayos na po ako sir. Sa bahay na po ako kakain. Aalis na po ako. Kaagad ko ding sagot at akmang ihahakbang ko na sana ang mga paa ko paalis na maagap niya akong hawakan sa aking kamay. Saan ka pupunta? Nakalimutan mo na ba? I am your boss at dapat lang nasundin mo ang nais ko. Kapag sinabi ka na kumain ka at kapag sinabi ko na dito ka matutulog, malalim at nakakatakot ang tono ng boses niya, habang may kislap ng galit sa mga mata na wika niya, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Anong klase ba talagang pag-ugali meron siya? Minsan, okay siya minsan naman para bang bigla na lang tinutupak. Minsan, sobrang bait niya pero kadalasan nakakatakot siya kung tumitig. Hindi ko tuloy malaman kung paano siya pakibagayan. Sorry po, sir. Sisige po kung ano ang nais nyo, masusunod po. Mahina ang boses na sagot ko sa kanya, habang hindi ako makatitig ng diretsyo sa kanya. Nakakatakot kasing tumitig sa mga mata niya eh. Parang may something na hindi ko maintindihan. Kahit pala gaano pa kasarap ang mga pagkain na nakahain sa harapan mo at kung maraming gumugulo sa isipan mo, hindi mo din pala halos manlasahan at may enjoy. Iyon ang nararamdaman ko ngayon. Kumain ako dahil gutom ako at wala nang iba. Nakailang subo lang din ako at umayaw na din kaagad ako sabay tayo. Saktong pagkatayo ko, may lumabas na kung saan na isang babae na naka-uniform at sinabi sa akin na sasamahan niya daw ako sa aking silid. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko kaya naman kaagad niya na din akong iginya patungo sa second floor ng villa. Ma'am, ito pong kwarto ang gagamitin nyo at lahat po ng mga gamit na kakailanganin nyo ay maayos pong nakalagay sa ibabaw ng kama. Nakangiti nitong wika sa akin nang makapasok na ako dito sa loob ng silid. Bago pa ako nakasagot sa sinabi ng kasambahay, napansin kong walang sabi-sabi na basta na lang itong umalis at iniwan akong mag-isa. Walang choice kundi ang mabilis kong isinara ang pintura ng kwarto at siniguradong nakalok iyon bago ako naglakad patungo sa may kama. Napansin ko pang may nakapatong na tela doon na kung hindi ako maaring nagkamali ay ito iyong tinutukoy ng kasambahay kanina. Dali-dali kong dinamot iyon at tiningnan at kaagad nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko na isang itong sexing nighties dress. Kulay pula at sobrang sexy ng cut. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Never ko pang naranasan na magsuot ng ganito kaseksi na pananamit na pantulog pero wala naman na akong nakita pa na kahit na ano pa man dito sa loob ng silid. Ang kasuotan ko ngayon ay ang suot ko kanina pang umaga noong pumasok ako ng opisina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko muling inilibot ang paningin sa buong paligid. Aware ako na kapag ganitong mga kwarto ay may sariling banyo,
aya iyon ang dapat kong hanapin. Nanlalagkit na ako at gusto kong mag-half bath na moon bago matulog. Nang mapansin ko ang isa pang nakasarang pintuan, ay dali-dali akong naglakad patungo doon at hindi ko maiwasan na mapangiti ng ito nga ang banyo na hinahanap ko. Walang tumpik na pumasok sa loob at walang pag-alinlangan na hinubad lahat ng kasuotan. Mula toiletries at iba ko pang mga kakailanganin ay meron dito sa loob ng banyo, kaya nagawa ko ang lahat ng nais ko. Nagawa ko lahat ng evening routine ko at kung hindi nga lang ako sobrang inaatantok, baka naligo na din ako eh. Sa muling paglabas ko ng banyo ay wala na akong nagawa pa kundi ang isuot ang 90s dress na nandito sa ibabaw ng kama. Pwede na din pagtiyagaan kaysa naman sa wala akong maisuot. Pagkasuot ko ng 90s dress, hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang tumapad sa mga mata ko ang sexy kong katawan. Sumakto talaga ang sukat at humakab iyon sa korte na aking katawan. Dahil wala naman na akong gagawin at kailangan ko na ding matulog, nagpasya na din akong mahiga ng kama. Hinila ang makapal na comforter at itinakip iyon sa aking katawan. Malamig ang temperatura ng buga ng aircon at sa sobrang nipis ng suot kong pantulog na halos wala nang maitago, kailangan ko talaga ang makapal na kumot para hindi ako lamigin. Ilang minuto lang ang lumipas at kaagad na din akong nakatulog. Iyon nga lang, hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat nang bigla ko na lang naramdaman ng may kung sino na humahaplos sa aking balat. Mula sa aking paanan, paakyat sa aking tuhod hanggang sa makarating iyon sa aking legs. Dala ng matinding pagkagulat at kaba, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at muli ding napapikit ng tumampad sa paningin ko ang mukha ni Sir Lucian. Yes, si Sir Lucian ang nandito sa aking silid na humahaplos sa hita ko. Hindi ko nga alam kung nahuli niya ba ang pagdilat ko, pero dinig na dinig ko ang malakas niyang paghinga na para bang hinihingal siya. Mula sa aking legs, tumaas pa ang pasaway niyang kamay at ipinasok sa loob ng panty ko at bigla na lang pinuntarya ang hiwa ko. Sinalat-salat niya ang perlas ko at ilang saglit lang walang sabi-sabing dumaos-dos iyon papasok sa aking lagusan ko. Wala sa sariing napakagat ako ng aking labi para pigilan ang kahit na isang salita na lumabas sa bibig ko. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit ganito't saka paano siyang nakapasok dito sa loob ng silid? Gosh, bakit ang sarap? Dapat makaramdam ako ng galit dahil sa ginagawa niya ngayon pero bakit iba yata ang gusto ng katawan ko? Sobra bang na Chief Executive Officer ng katawan ko kung paano niya ako ang kinin noon? Hindi na din ako nakaangal pa ng tuluyan niya na ding hubarin ang panty ko. Ibinuka niya ang hita ko at isang mahinang ungol ang kumawala sa lalamunan ko nang maramdaman ko ang patuloy na paglabas-pasok ng daliri niya sa loob ng butas ko. Mahinang ungol na kumawala sa bibig ko habang abala si Lucian sa ginagawa niya sa perlas ko. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa niya pero aminado ako sa sarili ko na nasasarapan ako. Dapat kanina pa ako umalma eh. Umpisa pa lang dapat pinigilan ko na siya pero nanatili akong tahimik hanggang sa hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kusa ko nang imulat ang aking mga mata at direkatang tumitig sa kanya. Masarap ba? Narinig kong bigkas niya pagmulat pa lang ng aking mga mata. Hindi ko akalain na nakatitig din pala siya sa aking mukha, kaya aware siguro siyang kanina pa ako gising. Umpisa pa lang, alam kong alam niya din na nasasarapan ako sa ginagawa niya sa akin. Hindi ito ang tama, mahina kong sambit at hindi ko mapigilan ang mapaawang ang aking bibig nang lalo niyang pinag-igihan ang paglabas-pasok ng daliri niya sa puwerta ko. Nararamdaman ko na malapit na akong labasan at nakita marahil iyon ni Lucian kaya kaagad niyang hinugot ang daliri niya at ipinalit niya ang bibig niya sa aking perlas. Oh, Lucian! Ang sarap niyan, malakas kong bikas. Parang walang narinig na mas lalo niya payatang pinag-igihan ang pagkain sa perlas ng silangan ko. Nandyan na kinakagat-kagat niya ang perlas ko at pinapalandas niya ang pinatigas niyang dila sa aking butas. Halos manginig naman ang buo kong laman sa ginawa niyang iyon sa akin at ilang saglit lang, naramdaman ko na lang ang isang bagay na biglang kumawala sa kaloob-looban ko. Ang aking katas na walang pag-alinlangan na hinigop yata lahat ni Lucian. Malakas ang kabog ng dibdib ko pagkatapos adens makaraos. Para akong galing sa mabilisang pagtakbo sa lakas ng hingal ko at ilang saglit lang, naramdaman ko na lang ang pagapang ni Lucian paitaas sa akin. Ipinatong niya ang bigat niya sa aking katawan at walang sabing inangkin niya ang labi ko. Mapusok niya akong hinalikan na para bang gusto niyang lamunin ang labi ko.
Ginalugad ng pasaway niyang dila ang bawat kasulok-sulukan ng aking bibig na para bang may hinanahanap siyang hindi ko mawari. Ganyan nga din is precious. Kiss me back. Ngayong pa lang, dapat matuto ka na kung paanong humalik dahil simula ngayong gabi, akin ka na. Akin ka lang, mahina niyang bigkas. Hindi ko naman pinansin ang sinabi niya bagkos pinag-aralan ko ang bawat galaw ng labi niya at pilit na ginagaya iyon. Narinig ko na ang mahina niyang ungol nang bigla kong hulihin ang dila niya at sipsipin. Ginawa niya din naman sa akin ito kanina, kaya gagawin ko din sa kanya ngayon. Pak! Gumagaling ka na mahina niyang sambit at biglang bumaba ang halik niya patungo sa aking leeg. Hindi ko naman mapigilan na maipikit ang aking mga mata para damhin ang ginagawa niyang ito sa katawan ko. Wala din naman akong plano na sawayin siya sa ginagawa niyang ito sa akin kaya bahala na. Minsan niya na din naman akong naangkin kaya lubos-lubusin na namin. Wala nang dailan para tumtutol dahil nakuha niya na din naman ang katawan ko. Hang saglit mas lalong naging mapusok si Lucian. Lumipas pa ang ilang sandali at tuluyan niya ng pinag-isa ang aming katawan. Hindi ko din inaasahan na makakaramdam ako ng matinding kaligayahan. Kakaibang sarap ang naramdaman ko compare noong unang gabi niya akong inangkin. Hindi na ako nakaramdam pa ng sakit bagkos puro sarap na lang. Phew, Pak! Ang sarap mo talaga, precious, hindi ko na din mabilang pa kung ilang beses nang nabangit ni Lucian ang katagang iyon habang patuloy siya sa pagtaas-baba sa ibabaw ko. Ramdam ko ang paulit-ulit na paglabas-pasok ng malaki niyang sandata sa lagusan ko. Ang bawat paghugot at pagbaon na ginagawa niya ay sinasabayan ng malalakas na ungol na hindi ko mapigilan kumawala sa lalamunan ko. Kagaya noon, ilang beses niya akong inangkin bago kami parehong hinila ng antok. Hubot-hubad kaming nakatulog habang magkayakap sa ibabaw ng kama. Nagising ako kinaumagahan na mag-isa na lang akong nakahiga sa kama. Wala sa sariling napabangon ako ng kama at muli ding napahiga dahil feeling ko pagod na pagod pa rin ako. Ilang beses nga palang may nangyari sa aming dalawa ni Lucian kaya feeling ko naubos na naman ang lakas ko. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagtunog ng mumurahin kong cellphone. Wala sa sariling kaagad kong dinampot iyon at hindi na nag-abala pang tingnan ang tumatawag at kaagad kong sinagot iyon. Amber, nasaan ka? Seryosong wika ng familiar na boses sa kabilang linya. Wala sa sariling dali-dali akong napabangon ng kama habang mahigpit na nakahawak sa phone ko. Ang aking ama na si Gustavo Rodriguez na namang tumatawag. Ano ang kailangan mo? Hindi ba't sinabi ko na ayaw ko na kayong makausap, galit kong sagot. Precious Amber. Huwag na huwag mong paintin ang ulo ko, lalo na ngayong nahaharap sa matinding krisis ang negosyo ko, galit niyang sagot sa akin. Krisis? Palagi naman diba? Ilang ulit niyo nang sinasabi sa aki ang krisis na iyan at wala akong pakialam. Negosyo mong kayong dalawa ng kerida mo ang nakikinabang kaya huwag na huwag mo akong idamay sa problema mo, galit ko ding sagot sa kanya. Amber. Bastos ka talaga Wala kang kwentang anak. Ilang ulit na akong humingi ng sorry sa iyo, pero bakit ba napakatigas mo pa rin? Ramdam ko din ang galit sa boses niya, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapasimid. Tigilan mo na ang kakahingi ng sorry dahil hindi na kita mapapatawad. Tinanggap ko na sa sarili ko na wala na akong ama kaya utang na loob. Tigilan mo na ako. Wala kang mapapala sa akin at wala akong pakialam kung tuluyan mang malugi iyang negosyo mo, galit ko ding sagot sa kanya. Hindi pwede. Kahit na ano pa ang sasabihin mo, hindi maari. Anak lang kita at dapat lang natulungan mo ako sa problema ko ngayon, galit niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napahilot ako sa aking sentido. Pakiramdam ko, biglang sumakit ang ulo ko. Ano na naman kayang drama ito? Bakit ba ayaw niya pa rin akong tigilan? Nasunog kagabi ang warehouse. Naubos lahat ng stocks ko at kailangan kong makahanap ng karagdagang investors na magsasalba sa negosyo ko, galit niyang wika sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang maramdaman ko. Sa furniture business galing ang pera ni Daddy na pantustos niya sa kediran niya at sa anak ng kerida niya. Kung nasunog man ang warehouse niya, talaga namang mas lalo silang malulugi. Mahihirapan na silang makabangon kung ganoon. Sa naisip kong iyon, hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Dumating na yata ang karma nila at excited na akong panoorin
kung paano sila maghirap kagaya ng naranasan naming dalawa ni Mommy noong walang awa na basta niya na lang kaming pinalaya sa poder niya. Balita ko nagtatrabaho ka daw sa Test Corporation bilang sekretary ng C. Gusto kong i-book mo ako ng appointment sa kanya. Ngayon din, demanding nitong muling wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Tingnan mo nga naman. Kung makapag-utos akala mo naging mabuti siyang ama sa akin. Well, manigas sila. Wala akong gagawin at wala din talaga akong balak na makipagbati sa kanya. Mas gustuhin ko pang tuluyang malugi ang negosyo niya para naman quits na kaming aha. Natiis niya nga si Mommy na namatay sa sakit na hindi man lang siya nagbigay ng tulog pampagamot kaya titiisin ko din sila ngayon para patas lang. Saka malay ko ba sa appointment na iyan? Wala akong idea dyan dahil hindi pa naman ako nag-umpisa sa trabaho. Hindi ko trabaho iyan at kung gusto mo ng appointment, tumawag ka sa hotline ng IS. Sa executive secretary ka kumuha ng appointment at huwag sa akin, naiinis kong sagot. Amber, alam kong sa pagkakataon na ito, nakasigaw na siya kaya nakasimangot na kaagad ko na ding pinatay ang tawag. Ayaw kong stressin ang sarili ko sa mga taong walang naging ambag sa buhay ko. Solo lang ako ngayon na namumuhay kaya naman pipilitin kong maging masaya. Hey, ang aga noon ah. Sino ang kausap mo? Taranta kong hinila ang makapal ng comforter para itakip sa aking katawan nang marinig ko ang seryosong boses ni Lucian na bigla na lang nagsalita. Kaagad akong napatitig sa kanya at hindi ko mapigilan ang mapalunok ng aking laway nang tumampad sa mga mata ko ang walang saplot niyang katawan. Mukhang galing siya ng banyo at kakatapos lang maligo. Nakangiti siyang naglakad palapit sa akin at basta niya na lang hinablot ang makapal na comforter na nakatakip sa aking katawan. Si Daddy. Si Daddy ang kausap ko, mahinang sagot ko sa tanong niyang iyon kanina. Ang ama mo? Bakit parang mainit ang ulo mo? Ano ang pinag-uusapan niyo? Mahina ang boses na tanong niya, sabay patong ng isa niyang palad sa balkat ko. Hinila niya ang comforter na nakatakip kanina sa aking katawan, kaya malaya niya na namang napagmamasdan ang katawan ko. Ilang beses ko ding nahuli ang makailang ulit na paggalaw ng Adam's apple niya, hanggang sa bigla na lang bumaba ang mukha niya, patungo sa mukha ko, at naglapat ang aming labi. Hayaan mong pahupain ko ang mainit mong ulo ngayong umaga, mahina niyang sambit. Hindi naman na din ako nagtangkang sumagot dahil lunod na din naman ako sa ginagawa niya ngayon sa akin. Shit, ito yung sinasabi na kakaibang breakfast in bed. Hindi nga lang pagkain ang nilalantakan ni Lucian ngayon, kundi ang bundok ko, habang patuloy na naman sa pagdama ang dalawa niyang palad sa buo kong katawan. Stay here. Pwede kang magpahinga hangat gusto mo, may aasikasuhin lang ako at babalik din kaagad ako mamaya, katagang namutawi sa labi ni Lucian habang abala siyang nagbibihis. Kakatapos lang ng mainit na sandali sa aming dalawa at kitang-kita ko ang pagmamadali sa bawat kilos niya. Hindi naman ako nakaimik. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Kay bilis kang bumuka ka sa harap niya na para bang normal lang sa aming dalawa ang mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin at bakit kay bilis kong nagpadarang sa init ng katawan. Pagkatapos niyang magbihis, walang lingon likod na iniwan niya na ako dito sa loob ng silid. Dali-dali naman akong bumangon at naglakad patungo sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo, pinakialaman ko na din ang mga damit niya. Namili ako ng pwede kong isuot na shirt. Ayos naman dahil ang t-shirt niyang napili kong isuot ay nagmumukhang dress ko na lang din kumuha na din ako ng boxer shorts at isinuot iyon para masilibing aking underwear. Kasalulukuyan akong nagsusuklay ng aking buhok nang marinig ko ang mahinang katok ng pintuan ng silid. Dali-dali akong naglakad patungo doon at bumungad sa harapan ko ang isang kasambahay. Ma'am, ready na po ang breakfast niyo, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Gutom na din kasi talaga ako kaya naman walang patumpik-tumpik akong sumama sa kanya, patungo sa dining area. Pagkatapos kumain, nagpa siya akong maglakad-lakad ng garden. Habang nasa garden ako, napansin ko ang pagdating ng isang sasakyan, kaya wala sa sariling napatitig ako doon. Pagkahinto ng nasabing sasakyan, isang medyo may edad na babae ang bumaba. Maganda ito, sopistikada at halata talagang mayaman. Napansin ko pang ang tumingin ito sa gawi ko, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Nagtatalo din ang isipan ko kung iiwasan ko ba siya ngayong naglalakad na siya palapit sa akin.
Who are you? Seryoso ang boses na tanong niya sa akin pagkalapit niya. Lalo namang dumagundong sa kaba ang puso ko. Napansin ko kasi na para bang hindi siya masaya sa presensya ko. Amber po. Ako po si Amber. Bagong laruan ng anak ko. Pwede ka nang umalis, seryoso niyang wika na labis kong ikinagula. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ko alam kung susundin ko ba siya gayong hindi ko naman alam kung sino ba talaga siya. Po, mahinang tanong ko. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Umalis ka na. Isa ka lang sa mga babaeng naging laruan ng anak ko at huwag kang umasa na magsiseryoso siya sa iyo. Ngayon, maaring ikaw ang kinahuhumalingan niya at maaring bukas iba naman. Huwag kang umasa na magseryoso siya sa iyo dahil malabong mangyari iyon. And besides, may fiancé na ang anak ko at malapit na silang ikasal. Seryoso niyang bigkas na para bang isang bomba na sumabog sa pandinig ko. Bigla akong nagising sa katotohanan. Ano ba nga ba talaga ako sa buhay ni Sir Lucian? May nangyari sa amin kagabi pero walang malinaw na pagpapaliwanag kung ano nga ba ang posibleng magiging papel ko sa buhay nito. Sa naisip kong kung iyon, wala sa sariling napaatras ako. Hindi ko malaman ang gagawin ko at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng hiya sa babaeng kaharap ko ngayon. Inapala siya ni Lucian at pinapaalis niya na ako. Feeling ko din sobrang baba ng tingin niya sa akin. Saka, anong sabi niya? Isa lamang ako sa mga babaeng naging laruan ng anak niya. Ganoon na ba talaga kababaero si Sir Lucian? Kung ganoon, kailangan ko na nga talaga siguro siyang iwasan. Nakakatakot. Natatakot ako na baka magising na lang ako isang umaga na baliw-baliw na ako sa lalaking iyon. Hindi ako pwedeng sumugal sa isang relasyon na badang sa huli, maaaring ako ang magiging talo. Sa naisip kong iyon, wala sa sariling naihakbang ko ang aking mga paapaalis. Patungo sa gate at lumabas. Pagkalabas ko ng gate, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Wala akong dala na kahit na magkano. Wala akong kapera-pera at paano ako makakauwi nito. Litong-lito akong binaybay ang gilid ng kalsada. Tulala akong naglalakad hanggang sa maramdaman ko na may humintong sasakyan sa may tagiliran ko. Amber, tawag ng kung sino sa pangalan ko kaya wala sa sariling. Napalingon ako. Isang familiar na mukha ang sumalubong sa akin habang nakangiti siyang nakatitig sa akin. Jared, mahinang bigkas. Si Jared ay minsan kong naging classmates sa isa sa mga subjects ko 2 years ago. 2 years ago dahil pahinto-hinto naman ako sa aking pag-aaral dahil sa sakit ni mommy at kapos din sa financial. Saan ka galing? Sakay na. Ihahatid na kita kung saan ka man pupunta. Nakangiti nitong wika pero hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Nahihiya ako kay Jared lalo na at hindi kaaya-aya ang hitsura ko ngayon. Look, Amber. Ihahatid lang kita. Mahihirapan kang makahanap ng masasakyan sa lugar na ito, lalo na at minsan lang kung may pumasok na mga taxi dito. Halika na, nakangiiti nitong muling pagyayaya sa akin, kaya wala na akong choice, kundi ang maglakad palapit sa kanyang sasakyan. Mabilis naman itong bumaba ng kotse at pinagbukasan niya ako ng pintuan. Kahit na nahihiya, mabilis na din akong sumakay. Tama siya. Wala akong masasakyan na taxi sa lugar na ito at kung sakaling may dumaan man, hindi din naman ako pwedeng sumakay. Wala kasi akong dalang pera. Kahit na nahihiya sa dati kong kaklasmate na si Jared, wala na akong choice pa kundi ang makisabay sa kanyang kotse. Tama siya, malabo talaga akong makasakay ng taxi sa lugar na iyon, lalo na at masyadong malayo sa lahat at bihira lang kung may dumaang sasakyan. So, kumusta ka na? Ang tagal ko ding walang naging balita sa iyo ah. Nakangiting tanong sa akin ni Jed habang nakatutok ang kanyang mga mata sa harap ng kalsada. Ayos lang. Pasensya ka na ha. Ngayon lang ulit tayo nagkita pero naabala na kaad kita. Hingi kong paumanhin sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot nito bago tumango-tango. Ayos lang. No problem. Maliit na bagay, natatawa nitong bigkas. Wala sa sariling napatitig ako kay Jed. Sa totoo lang, noon pa man kilala na ito sa school sa pagiging mabait. Ni minsan hindi ko man lang narinig na nakipagbasagulero ito kahit na ang totoo galing din ito sa mayamang angkan. Marami kaming mga kaklasamates niya ang nalilibre niya ng mga pagkain kapag nakakasabay namin siyang kumain sa kantin. Iyon nga lang dahil pahinto-hinto ako sa aking pag-aaral, hindi na ako nakasabay sa kanya hanggang sa napag-iwanan na ako.
22 years old na ako ngayon pero nasa third year pa rin ako sa kurso kong business management. Minsan, parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap ng ganito. Pahinto-hinto sa pag-aaral at minsan aminado ako sa sarili ko na nawawala na din ako ng gana na mag-aral. Kung hindi lang siguro sa pangarap ni Mommy na makapagtapos ako bago siya mamatay, baka matagal na akong kinalimutan ang mag-aral at magtrabaho na lang para kumita ng pera. So kumusta ka na? Pasensya ka na kung late ko nang nalaman ito pero nakikiramay ako sa pagkawala ng Mommy mo, narinig kong muli niyang bigkas. Pilit naman akong ngumiti. Hanggang ngayon masakit pa rin sa kalooban ko ang pagkawala ni Mommy kaya lang kailangan kong tangapin iyon. Wala talagang nakatakda siguro akong mamuhay mag-isa, malungkot kong bigkas. Hindi naman siya nakaimik. Inihatid ako ni Jared sa may bukana ng iskinita kung saan ako nakatira. Muli akong nagpasalamat sa kanya at akmang bababa na sana ako ng kotse nito nang matigilan ako. Sakto kasing palabas din ang ama kong si Gustavo Rodriguez mula sa loob ng iskinita. Nakasunod sa kanya si Aurora, pati na din ang kabit niyang si Rosalinda. Nag-aalangan tuloy akong bumaba ng kotse ni Jed. Hangat maaari, ayaw ko na sanang makaharap ang makulit na si Gustavo. Hindi ko alam kung bakit ako itong palagi niyang kinukulit. Pwede kang magstay sa kondo ko kung gusto mo, narinig kong sambit ni Jed sa akin. Napansin niya marahil na nag-aalangan akong bumaba, kaya naman kusa na niya akong inalok ngayon. Ha? Nako, nakakahiya sa iyo, Jed. Masyado na kitang naabala. I think sa kabilang kanto mo na lang ako ibaba. Mukhang aalis na din naman sila nahihiya kong sagot sa kanya. I insist, Amber. Aware ako kung ano ang relasyon mo sa ama mo, kaya naman mas maganda siguro na sa kondo ka na muna. Para naman makapagpahinga ka at makapag-relax na maayos, nakangiti nitong sagot sa akin. Muli akong napatingin kina Gustavo at nang mapansin ko na mukhang wala silang balak na umalis sa may bukana ng iskinita, wala na akong choice kundi ang pumayag sa nais ni Jed. Mamayang hapon na lang siguro ako uwi. Halos 20 minuto din bago namin narating ang kondo niya. Bumungad sa paningin ko ang maayos at malinis nitong kapaligiran. Muli akong nagpasalamat kay Jared, lalo na nang kusa niyang ipinagamit sa akin ang isa sa mga silid ng kondo unit niya. Magpahinga ka muna dito, Amber. Aalis lang ako saglit, nakangiti pa nitong wika bago niya ako tuluyang iniwan dito sa unit niya. Muli akong nagpasalamat sa kanya bago siya tuluyang nakaalis. Halos mahigit 1 oras din ang lumipas bago bumalik si Jared dito sa kondo unit niya na may bitbit na mga plastik na kung ano-ano. Hula ko namili siya ng mga pagkain pero mas nagulat ako nang iabot niya sa akin ang isa pang plastik na dala-dala niya. Para sa iyo. Mga damit iyan. Para naman makapagpalit ka na, nakangiti nitong wika sa akin. Sa hindi ko malaman na dahilan, muli akong nakaramdam ng matinding hiya sa kanya. Hindi nagtatanong si Jared kung bakit ganito ang suot ko ngayon pero alam kong may ideya na din siya. Sino ba naman ang hindi magduda kung ang kasuotan ko ngayon ay damit ng isang lalaki tapos nadaanan niya pa ako sa isang alanganin na lugar na bihira lang daanan ng isang public transpo. Salamat! Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko ito, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Don't mention it. Sige na, magpalit ka na muna ng damit habang hinahanda ko sa table ang mga pagkain. Kumain ka muna bago ka muling matulog, nakangiti nitong sagot. Salamat, Jared. Kaya lang, hindi na siguro ako magtatagal. Kailangan ko na din sigurong umuwi, bigkas ko naman kaagad sa kanya. Natigilan ito habang may pilit na ngiti na kumawala sa labi niya. Amber, dumaan ako kanina sa lugar niyo at nandoon pa rin ang mga taong iniiwasan mo. I think, hindi magandang idea na umuwi ka ngayong araw doon. Nag-aalala ako at baka may masamang mangyari sa iyo, seryoso niyan sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko akalain na ganoon kadesperado ang sarili kong ama na si Gustavo na makausap ako. Hindi ko talaga alam kung ano ba talaga ang pakay niya at bakit niya pa ako ginugulo ngayon, gayong malinaw naman sana dito na hindi talaga ako interesado sa negosyo nito. Malugi na siya kung malugi, wala akong pakialam. Noon pa man, alam kong wala nang pakialam sa akin ang tanong iyon. Hindi anak ang turing sa akin, kaya alam kong kaya ako nitong ipahamak sa isang iglap lang. Pwede ba ako dito kahit isang gabi lang? I mean, promise magbabayad na lang ako ng parang renta para.
Amber, ano ka ba? Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, isipin mong tulong ko ito sa iyo. Sa totoo lang, matagal ng bakante ang unit na ito. Walang ibang nakatira, kaya pwede mo itong gamitin hanggat gusto mo. Kung naiilang ka sa akin, pagkatapos nating kumain, aalis din naman kaagad ako. Hindi ko nga pala nabangit sa iyo, pero ini-expect ako nila mommy sa bahay, lalo na at kakarating ko lang galing sa V. Nakangiti nitong sagot sa akin. Muli akong nakaramdam ng hiya sa kanya. Buti pa itong si Jared, napakabait. Kung sino man ang babaeng mapupusuan nito, tiyak akong napakaswerte nito. Napaka-perpekto kasi talaga ng pag-ugali nito eh. Kagaya ng sinabi ni Jared, pagkatapos namin kumain kaagad na itong nagpaalam sa akin na aalis na daw. Nangako pa ito sa akin na babalikan niya daw ako bukas ng umaga at siya na daw ang maghahatid sa akin para makauwi na din ng bahay. Labis ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa malaking tulong din talaga sa akin itong ginagawa niya. Nagpalipas ako ng buong gabi sa kondo ni Jared na may peace of mind. Alam ko kasi naligtas ako sa lugar na ito kaya naman hindi na din nakakapagtaka na nakatulog ako ng maayos. Nagising ako kinaumagahan na mas magaan ang pakiramdam ko. Masarap talagang gumising sa umaga kapag may nakakuha ka ng sapat na tulog. Nagpasya na din akong naligo at saktong kakatapos ko lang magbihis, dumating naman si Jared na may bitbit na namang mga pagkain. Good morning. Kumusta ang pagstay mo dito? Magilo na bati niya sa akin. Kaagad naman akong napangiti. Perfect. Nakatulog ako ng mahimbing. Thank you, Jared ha. The best ka talaga, may halong biro kong sagot. Natawa naman ito at niyaya na akong kumain. Pagkatapos naming kumain, nagpresentaan din siya kaagad na ihatid ak sa bahay. Kaagad na din naman akong pumayag. Habang nasa biyahe kami, bigla kong naisip na kailangan ko nga palang pumasok ng trabaho. Bigla ko din naalala na baka hinihintay na ako ng amo ko na si Lucian. Shit nga pala. Si Sir Lucian, bakit ko nakalimutan na kailangan ko nga palang pumasok ng trabaho ngayong araw? Halos alas 8 na ng umaga at mukhang malalagot yata ako nito eh.